another day, another vlog with me. And here's to a day in the life of a 27-year-old content creator, affiliate, online seller, and a public school teacher. So yun na nga, I am very excited to share with you kung ano yung pinagkakabalan namin ng aking boyfriend. So ayun, share ko lang sa inyo, baka ma-inspire kayo o gusto nyo rin itry yung ganitong klase ng negosyo. So lahat naman ng bagay ay trial and error. So ayun, few months before, habang nagkukwentuhan kami ni boyfriend, eto nga nabanggit niya na why not mag-alaga raw kami ng baboy. And hindi ako nakaimik agad kasi I know to myself na takot ako sa hayop. Alam niyo yan kung kilala niyo na ako, lahat ng klase ng hayop ay takot ako. Pero syempre, dahil partners kami, gusto ko siyang suportahan sa kung ano man yung gusto niya. Hanggang sa ipinaalam namin kila mama at papa, sa pamilya ko, kung pwede kaming mag-alaga ng baboy dun sa may area ni papa, dun sa may kubo nila. And pumayag naman si papa and talagang todo support. Kasi talagang ginagabayan nila kami while ongoing yung pagpapaayos ng mga kulungan, pati sa paghahanap ng mga biik, kung ano yung mga klase na dapat. So, dinagdag namin to as side hustle. Short kwento lang, ang dami kong na-discover sa boyfriend ko na hindi ko pa nalalaman noon. Kasi kaming mag-boyfriend, hindi kami talaga madalas magkasama kasi may trabaho kami, tsaka busy. Pero dahil apat yung kulungan sa Kabatling, madalas siya doon. Kasi siya yung pinaka nag-aalaga talaga. Ako naman, assist lang kasi hindi ko naman talaga kayang alagaan niya. And minsan, dumibisita din si Papa, nagpapakain. Pero what I'm very amazed and proud of was, grabe pala yung sipag niya na iba dun sa akala kong sipag niya. As in, hindi sa inaangat ko siya. Wala namang reason para iangat ko siya. Pero grabe lang talaga. Napaproud ako sa kanya. Kasi ang galing din ng diskarte niya. Nag-i-improvise siya. Ang galing. Kahit pagod yan sa work, dadaan yan para pakainin sila, linisan yung mga kulungan. Kaya ako pumupunta rin ako minsan para man lang maiabot ko yung mga kailangan niya. Just at least. Well, hindi ako ang nag-aalaga ng baboy, pero alam kong mahirap mag-alaga ng baboy. Kasi hindi mo talaga sila pwedeng pabayaan. Hindi pwedeng hindi sila kumain. Ito pala yung kino-consider sa negosyong to, no? Kasi buhay yung negosyong ito. Kaya dapat consistent ka. Kasi sa akin, yung negosyo kong ukay, selling, kahit anytime naman yun. Pero ito, iba talaga. Anyway, share na rin namin kung paano yung way o process ng pag-aalaga niya. By the way, share na rin namin kung paano yung process ng pag-aalaga niya. Pagpapakain niya. So, umaga, lunch, and then hapon, pinapakain niya. Sabay linis na rin. Pero pag lunch, kadalasan si Papa nagpapakain. And kapag hapon, minsan pumupunta ako. Pero ngayon, parang hindi ko na kaya kasi nung isang araw, nagwala sila. At hindi ko kinaya. Naiyak talaga ako sa sobrang stress, na pressure ako, natakot ako. Kaya sabi niya, siya na lang magpapakain. Siguro ako assist na lang, no? Nagsimula kami sa 4 lang na biik hanggang sa dagdagan natin. Tapos biglang may blessing ulit. Tapos, sige, dagdagan pa natin. Siya din lang na nag-start mag-alaga. So, damihan na kung meron namang extra. Kaya lang pala nakaka-stress kapag magpapakain ka na. Yung budget sa feed, sobrang mahal ng feed. Halos dito napupunta yung mga extra. Pambili na lang ng feeds. Gusto ko rin pasalamatan yung kaibigan niya kasi silang magkasama na ayusin yung kulungan ng mga baboy. And ayun nga, basta nakaka-amaze lang yung sipag niya. Parang hindi ko kaya yung ganun. Gusto rin magpasalamat kila mama at papa. Sa family ko kasi sobrang supportive nila mula nung nag-start kami sa pag-aalaga ng baboy. As in, todo support sila. Kung nakita nyo sa video, talagang nilinisan namin yung buong paligid. As in, inayos namin. Niready rin namin talaga. At tinulungan nila kami dun. And sana nga maging successful tong sinisimula naming small business. Pandagdag, diba? Yung pinakamaraming biik or baboy namin ay andito sa Kabatling, sa malapit sa bahay namin. Pero meron din sa may Bulawit at meron din sa Ikay. Wala nang nag-start kami mag-alaga ng biik, purong pinapanood ko yung mga vloggers na ang content nila yung mga biik. Kaya sabi ko nga sa kanya, kay boyfriend ko, na di mo kaya i-vlog yung process, yung pag-aalaga mo ng baboy, kung paano, ano yung mga vitamins sa inom mo sa kanila, ano yung tinuturok mo, gusto ko sana na i-vlog niya, kaso nga nahihiya siya. Ako naman hindi ako marunong sa ganito, pero kung i-request nyo na paano ba yung process o pag-aalaga ng baboy, o gusto nyo magkaroon kami ng content na about sa baboy, push natin yan kung kakayanin ni Mazor, ha? So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo yung isa sa mga pinagkakaabalahan namin, yung side hustles namin ni boyfriend. Mahirap, nakakapagod minsan, lalo sa part niya, pero sabi nga nila, anos labat, walansan siya, tsaka ba't hindi subukan kung kaya naman, diba? Malay mo mag-work, malay mo magtagumpay. So, ayun lang for today's video. See you again sa susunod na biik vlog natin. Bye!